Good afternoon to each and every one of us. Ang sarap po ng hangin ngayon. Ano po? And I believe na i-enjoy nyo rin po ito. Tulad ko. Tulad po ng karamihan. Kaya lang you need to stay out of your houses kasi hindi nyo mararamdaman yan sa loob ng mga bahay ninyo. Kasi yung mga nag-accumulate heat, sa loob ng bahay, makakaharang para maramdaman nyo yung dampi ng masarap na hangin sa inyong mga pisngi. So, gusto kong pag-aralan natin ngayon, actually sharing lang po, ang katotohanan tungkol sa isang Kristiyano. I want you to know, if you're a Christian, we are Christians, we are irreversibly blessed. Yung pagpapala na ibinigay sa atin ng Panginoon nung manampalataya tayo kay Jesus, ito po ay irreversibly blessed. Ito po ay irreversible. Hindi pwedeng mag-turn. Hindi pwedeng bless ka ngayon, bukas hindi ka na bless. No? Wag mong ibabase yung pagiging bless mo sa sitwasyon mo. Kasi all of us, may mga situations pa rin tayo. Sapagkat all of us, nandito pa naman po tayo sa lupa at nandito pa tayo sa mundo. Excuse me po. So, meron pa rin talaga tayong mga pagdadaanan dito sa buhay na ito, no? Pero hindi po doon nakabatay o hindi mo pwedeng isukat doon. Hindi pwedeng mag-isukatan yung ako na lang sana ng pagiging blessed mo. Isa lang po ang sukatan ng pagiging blessed natin, si Jesus. Namatay siya sa krus, binayaran niya ang kasalanan ng sanlibutan, past, present, future. Because of that, we are blessed. Not just blessed, but irreversibly blessed. Irreversible ang blessing sa atin. Malungkot lang yung ibang Kristiyano, parang hindi nila na-enjoy yung kanilang karapatan bilang Kristiyano. How's that? Sapagkat meron po akong nakausap dati, matagal na po siyang mananampalataya, pinagmamalaki niya, ako prayerful ako ganun ako, ay kasi hindi ako ganyan. Ay, tapos na yung auntie ko kasi nagpupunta ng mahilig siyang pumunta sa mga lugar like casino, ganyan. Pumunta na naman po sa casino para masarap kasi yung pagkain doon, no? And then isinama niya itong lady na ito, na Christian, sinama lang niya, kakain lang sila doon. Tapos, ayun, tapos sabi, ay casino pala to, hindi ako dapat sumama dito. Parang masusunog siya, ganon. Tapos doon sa simbahan ng mga lumang relihiyon, ayaw niyang pumasok. Mga tipong mga ganon na kaisipan. Ako pagka na-invite ako sa isang church, isang malaking relihiyon, dati kinasal yung kaibigan ko, pumunta ako. Okay, nandoon lang. Di ba, mababait naman yung mga nandoon. Sa Catholic Church, pumunta ako. Pero, pag tinataas po nila yung ostia, huwag ka lang luluhod. Ayun lang po ang tanging nasabihin ko. Do not kneel. Tandaan nyo, kneeling, act of worship kasi. Basta pag tinaas na nila yung ostia, because they believe in the transubstantiation, meaning they believe na yung bilog na yun ay nagiging katawan at dugo ni Kristo in its literal sense. So, do not kneel, no? Doon ka lang, no? Matuto ka makimingle, no? Sa ibang mga relihiyon. Malay mo, nilalagay sila ng Lord sa'yo. Ayun, mabalik po tayo doon. Yung babaeng sinasabi ko, hindi niya na-enjoy yun. Tapos sabi niya kahapon sa akin, kahapon yata yun, kahapon, sabi niya. Yung Bible ko, hindi ko nilalagay kung saan-saan kasi baka magalit ang Panginoon sa akin. Ganyan. So, iba yung naituro, iba yung naipakain sa kanila ng mga aral o mga turo. Kaya nga po, kahit papano, meron din pong mga bagay na delikado sa espiritual kung hindi mo ito pag-aaralang mabuti. Ano po ba yung dapat mong pag-aralan? Kalayaan. So ito po yung verse of the day. Pinalaya na kayo ni Kristo, therefore manatiling malaya. Galatians 5:1, Galatians 5:1. It is for freedom that Christ has set us free. Therefore remain free all the time. Okay? Remain free. Do not be entangled again by the yoke of bondage. May yoke, pamatok, pabigat, no? Pabigat ang bondage. Pabigat, 'di ba? Unang-una, pabigat ang law. Yung law of Moses, mabigat 'yon. Hindi po 'yun kaya nga po sabi ni Jesus,
Kayong mga may kabigatan sa akin ay magsilapit, pagagaanin ko kayo. Kasi ang konteksto po nito, kausap niya yung mga kababayan niyang Hudyo. Under the law sila during that time. Even Christ was still here on earth 2,000 years ago. They're still under the law. And Jesus fulfilled himself, right? And kaya nga po, sabi niya ganon, "Come to me, all of you who are heavy laden, and I will give you rest." Jesus is our rest. Kaya yung iba nagsasabi, linggo, magsisimba tayo. Linggo, gano'n. No, Jesus is our rest. Therefore, from Monday to Sunday, lahat ng yan, Jesus Day. Okay, kaya malaya po ang Kristiyano. So, it's so sad that sometimes those, hindi ko po nilalahat, those pastors na may mga, sabihin na po natin may ego, no, may ego, sila po yung naglalagay ng bandage, no, pamatok, ng pabigat dun sa mga members. Unang-una na po, sometimes manipulation pa regarding tithes. Yung nakausap ko po nung Martes, nagpapatights pa raw sila, nagtatights sila. And then ako naman bumanat ako, mas maganda kung ano yung binigay ng kung ano yung pinasya ng puso, kasi we are now under the new covenant of grace. Sabi ko, we are not under the law. Nakatingin lang sa akin pero tumatango-tango. It means hindi niya alam yon. Hindi po niya alam yon kasi karamihan, alam ninyo, more on church sila, more on church people, ganon. Tinignan ko po yung mga profile nila, itong mga taong ito. Lagi po nilang kasama yung mga kasama nila sa church, parang hindi sila nakikimingle sa iba. Yun po ang mahirap. Mahirap yun. May biro nga dati, pambihira naman, magkakasama na tayo dito. Pagdating pa sa langit, yung mga pagmumukha niyo pa rin makikita ko, yung mga ganyan, di ba? Kaya, ang Christianity po, it's all about Jesus living in you. Not you, member of any group, member of any specific denomination na ipinagmamalaki mo na hindi mo namamalayan yung pangalan na ng denomination, o yung iba worse, na pagmamalaki na yung pastor. May kilala po akong ganyan. Sabi ni pastor ganito. Ang sabi ni pastor kasi ganito eh. Ang sabi ni pastor sa tatay niya ganito, pag wala ka ng katinuan at wala ka ng kakayanan na magbasa sa sarili mo, puro sabi ni pastor, delikado po yan. Kasi nandiyan po ang bandage. No? So, nandito po naman ako. I just want you to feel free to be confident of who you really are in Christ. Si Christ, pinapagaan niya ang pamatok. Walang dinala kay Kristo na pinaalis niya, pinalayas niya. Hindi kita papagalingin. May ganun ba siya? Wala. Lahat ng dinala sa kanya, gumaling. Patay nga na buhay eh. Binuhay si Lazaro. Di ba? Although nagpalate siya ng ilang panahon, I think 4 days nagpalate siya. Ika-4th day na ni Lazaro, pumunta siya. Then, that's it. Binuhay niya sa harap ni Martha at ni Mary. Nakita nila na, ito pala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagsakatawang tao. No? So, ayun po. Kaya, if you have Jesus Christ, you have everything. That one lady, nakasama namin dati doon sa dating church namin, may mentoring group kami o Bible study that night. Sabi niya, if you have Jesus, you have everything. That strikes a lot in me. Nag-strike sa akin yun. I have Jesus, I have everything. Therefore, I don't have to compare myself to anybody. I don't have to compare myself to anyone because I am unique. Jesus loves me very much. I am very special. Ganon. Ganyan ang attitude ng isang tunay na mananampalataya ni Christ. Alam mo na I am confident because the one who created the universe lives and resides in me. That's Jesus Christ, the God of gods, the God of the universe, the God of glory. And one day He will fetch His beloved church to be with Him forever and ever in the day called the rapture of the church. So, kung hindi pa kayo good vibes, lagi po kayong ini-invite, lalo na po ngayon, yung identity natin sa Panginoon, simple lang po. Ano yon? Jesus living in us. Yan po ang meaning ng Christianity. Jesus lives in us forever because of His finished work, not because of any good deeds or any good works na ginawa natin o gagawin natin. Wala po yun, no? Basahan lang sa mata ng Panginoon yan. What matters most is what Christ has done for us 2,000 years ago. When He shouted, "It is finished," tetelestai naganap na. It means, tapos na. Enjoy your blessings. Enjoy your salvation. Enjoy Jesus who lives in us forever and ever. Subscribe, share this video,
lumago tayo kay Christ at lagi natin siyang ipagyabang at lagi natin siyang ipagsigawan. God bless.